Nagsimula ang lahat noong napansin kong hindi sabay-sabay natutulog ang mundo. Gabi-gabi akong nagpupuyat dahil sa trabaho. Sanay na ako sa katahimikan ng 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Pero isang gabi, may kakaiba akong napansin. Lahat ng ilaw sa mga bahay sa tapat namin ay sabay-sabay na namatay. Parang may pinindot na switch. 1, 2, 3. Lahat patay. Ako na lang ang may ilaw. Kinabahan ako. Pero binaliwala ko. Baka brownout lang sa kabilang linya. Kinabukasan. Nangyari ulit. Eksaktong 2:30. Bukas ang laptop ko. Gising na gising ako. At muli, sabay-sabay na namatay ang mga ilaw sa buong kalye. Maliban sa bahay namin. Parang may nagbibilang. Kinuwento ko ito sa kapitbahay namin. Tumawa lang siya. Maaga kasi kaming natutulog, sabi niya. Ikaw lang yata ang gising ng oras na yan. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako nakahinga ng maayos sa sinabi niya. Noong 3 gabi, sinubukan kong matulog ng maaga. Pinatay ko ang ilaw. Humiga ako. Pumikit. Tahimik. Ilang minuto lang ang lumipas, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang notification. Walang pangalan. Walang numero. Isang mensahe lang. Gising ka pa. Nanlamig ang kamay ko. Hindi ko sinagot. Pinatay ko ang screen. Pinilit kong matulog. Biglang, bumukas ang ilaw sa kwarto ko. Mag-isa lang ako. Tumunog ulit ang cellphone. Alam naming nagpapanggap ka. Doon na ako napabangon. Nanginginig. Binuksan ko ang kurtina. Sa labas, lahat ng bahay ay madilim. Pero ngayon, may bago akong nakita. Sa bawat bakuran, may taong nakatayo sa dilim. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Lahat ay nakatingin sa bahay namin. Sa akin. Tumunog ulit ang cellphone. Huwag kang gagalaw. Bigla kong naisip ang sisi namin sa sala. Tumakbo ako pababa. Halos madulas sa takot. Pagtingin ko sa monitor, wala akong nakikitang tao sa labas. Pero may isa akong nakita. Ako, nakatayo sa harap ng pinto. Nakatitig palabas. Hindi ako yon. Nanginginig kong hinawakan ang doorknob sa totoong mundo. Nakalock. Sa monitor, binuksan niya ang pinto. At sabay-sabay, sa lahat ng bahay sa paligid, bumukas ang ilaw. Tumunog ang cellphone ko sa huling pagkakataon. Salamat. Alam na naming gising ka. Biglang nagdilim ang screen ng CCA. Nawala ang signal at mula sa likod ko, may bumulong. Hinina lang halos ang tunog. Ikaw na lang ang kulang. Kinabukasan, sabi ng mga kapitbahay, maaga raw akong natulog kagabi. Tahimik daw ang bahay namin. Walang ilaw. Walang galaw. Umiti lang ako at tumango. Pero tuwing 2:30 ng madaling araw, lahat ng ilaw sa paligid ay bukas at ako na lang ang nasa dilim. Hindi ako natulog. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil alam kong bawal. Pagdating ng 2:30, pinatay ko ang lahat ng ilaw. Umupo ako sa sahig ng kwarto. Hawak ang cellphone, hindi gumagalaw. Hindi humihinga ng malalim. Parang batang nagtatago sa larong ayaw niyang manalo. Tahimik ang buong paligid. Masyadong tahimik. Biglang, sabay-sabay tumunog ang mga kandado sa ibaba. Hindi isa.
Hindi dalawa, lahat. Parang may isang utos na sinunod ang buong bahay. Tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe lang, Huwag kang lilingon. mabagal na umalingaw-ngaw ang mga yabag mula sa labas. Hindi takbuhan. Hindi pagmamadali. Alam nilang wala akong pupuntahan. Narinig ko ang gate. Narinig ko ang pinto sa sala. Narinig ko ang pinto ng kusina. 3 pasukan. 3 tunog. 3 direksyon. Sabay-sabay silang pumasok. May narinig akong boses. Pero hindi malinaw kung kanino. Parang maraming bibig na sabay nagsasalita gamit ang isang lalamunan. Gising ka. Tumunog ulit ang cellphone ko. Huwag kang gagalaw. Pinilit kong pumikit pero mali. Dapat pala nakatingin ako. May huminga sa likod ko. Mainit. Mabagal. Parang sinasanay ang ritmo ko. May dumampi sa balikat ko, hindi kamay, kundi parang maraming daliri na sabay-sabay. Biglang may ilaw na bumuka sa baba at sa bintana ng kwarto ko. Nakita ko ang refleksyon. Hindi ko sarili. Kundi lahat ng kapitbahay, nakatayo sa loob ng bahay ko. Nakangiti. Walang anino. Tumunog ang cellphone ko sa huling pagkakataon. Isa ka na lang. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Hindi katok ng tao. Katok ng sabay-sabay na kamao. Buksan mo? Sabi ng boses, pero boses iyon ng nanay ko, ng tatay ko, ng sarili ko. Napasigaw ako, at doon sila pumasok. Hindi sa pamamagitan ng pinto, kundi sa pamamagitan ng mata ko. Biglang napuno ng liwanag ang ulo ko. Hindi ko na maramdaman ang katawan ko. Hindi ko na maalala ang pangalan ko, ang alam ko lang, gising ako. At nang muling tumahimik ang mundo, nakaupo na ako sa sala. Bukas ang ilaw. Tahimik ang bahay. Tumunog ang cellphone sa mesa. Isang mensahe. Salamat. Kinabukasan, sabi ng mga kapitbahay, ang aga mong nagising ah. Ngumiti lang ako, hindi ko na maalala kung bakit dati ay ayaw kong gisingin. Pero alam ko na ngayon. Mas masarap kapag sabay-sabay. Hindi na ako nagtataka kung bakit pare-pareho na kaming gumigising, 2:30, eksakto, walang alarm. Walang ingay. Sabay-sabay lang kaming bumubukas ang mata. Bumabangon ako kasabay ng buong barangay. Hindi kami nag-uusap. Hindi na kailangan. Alam ko na kung saan pupunta ang paa ko bago pa gumalaw. Alam ko na kung sino ang mauuna at kung sino ang susunod. Parang matagal na naming inensayo kahit ngayon ko lang naaalala. Sa gitna ng kalsada, may ilaw. Isang bombilya lang, nakasabit sa kawad. Sa ilalim nito, may bilog na iginuhit sa semento. Paulit-ulit na guhit, parang dinagdagan taon-taon. Doon kami pumwesto. Isa-isa. Nakatingin sa gitna. May isang bata roon. Gising na gising. Umiiyak. Siya ang bago. Biglang may boses na sabay-sabay naming narinig. Mula sa loob ng ulo namin, hindi sa hangin. Sino ang gising? Sabay-sabay naming itinaas ang kamay. Sino ang tutulog? Tahimik. Lumingon ang bata sa akin. Umiiyak siya. Humihingi ng tulong.
Gusto kong magsalita. Pero ang bibig ko, hindi na sakin. Lumapit ako sa kanya. Lumuhod. Ngumiti. Ngiting nakita ko na sa lahat ng mukha sa paligid. Matulog ka na? Sabi ko sa boses na hindi ko nakilala. Biglang namatay ang ilaw. At sa dilim, nakita ko ang totoo. Hindi kami tao. Kami ay oras. Tuwing may isang taong tumatangging matulog, isang isip na gising habang ang mundo'y nagpapahinga, nababasag ang balanse. At kapag nabasag iyon, may kailangang sumalo. Iyon ang ritual. Iyon ang ginagawa namin gabi-gabi. Hindi para pumatay, kundi para paramihin ang gising hanggang wala nang nag-iisa. Biglang bumukas ulit ang ilaw. Wala na ang bata. May bakanting pwesto na lang sa bilog at alam ko na may papalit ulit bukas. Naghiwa-hiwalay kami. Tahimik. Maayos. Parang normal na umaga lang. Pag-uwi ko sa bahay, may salamin sa harap ko. Ngumiti ako, sabay kaming ngumiti. Tumunog ang cellphone ko. Unang beses kong nakita ang mensahe na yon mula sa kabilang panig. Alam na namin kung kailan ka gising. Kaya kung gising ka ngayon, kung pakiramdam mo ay may mali sa oras. Kung parang masyadong tahimik ang paligid, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa, inaantay ka na lang namin, at alam na namin kung hanggang anong oras ka kayang manatiling gising. Pero bago ka matulog mamaya, Siguraduhin mong sigurado kang tulog ka.